Yes, good morning po. This is Jeffrey Perez po ulit. Okay. First of all, I would like to welcome you and thank you for continuously watching my video training series. Yes, this video training series is actually for the members of Supreme Wealth Alliance Ultimate Program. Okay, although this video will be released in the public, I don't know if how public it can be, but this is to encourage the members, to help the members, and to encourage the non-members to be part of the opportunity para malaman nila na mayroong mga tao na handang tumulong para po i-guide sila sa business na gagawin po namin. Okay, diyan po si Coach Kiko, si Sir Manny Veloria, and a lot of people who is willing to give their help with no charge and taos puso yung tulong na gusto nilang ibigay. Bakit po? Kasi sabi nila, you can get everything you want in life if you will help just enough people. You can get everything you want in life if you will just help enough other people get what they want. Okay, that's a quote from Zig Ziglar. And I don't know kung sino yung Zig Ziglar na yun. Basta, he's a quote expert. Okay, whatever you call that. First of all, I would like to encourage you to please grab a pen and paper. Okay, what you are about to learn here is one of the most unique training that you will actually listen to or learn, and you don't really want to leave the fortune to your memory lang. Okay? Sabi nga nila, ink is better than think. Na-experience na po ba natin yung natutulog po tayo bago tayo matulog pala? There's a lot of ideas na talagang pumapasok sa utak natin. And then pagising po natin, parang wala tayong naalala. Okay? So, ink is better than think. Mas maganda kung gumagawa tayo ng mga tasking natin na nakasulat. I would like to show you a great example. Yung aking cycle paper. Okay, nakadikit siya sa tabi ng monitor ko. And whenever I cycle, I put, tinatali ko po siya. So, maganda ron, namamotivate ako na malapit na, Galaxy Note na naman, ganyan-ganyan. Which is I think is very effective. Okay, so our topic for today is what I call plastic objections. May sagot ka na ba? Sabi ng plastic objections, these are the common objections na ma-encounter mo while doing this business as a network marketer. Yes, if you join SWA, meron po akong good news sa'yo. You are a network marketer. Okay, because that's our goal here in this business. We need to build networks. Okay, sabi nga nila, if your goal is to reach your goal alone, then your goal is too small. Okay, you need to actually, your goal is to establish a network, that's a group of people, in order to divide the effort, okay? I'm not telling that subtract the effort. It's divide the effort, then multiply the success rate. Okay? So, kayo na mag-elaborate nun. So, sa panahon kasi ngayon, hindi na talaga ang tanungan ng mayayaman, hindi na yung, bro, kamusta ka na? Gano'n ka na kayaman? Hindi na gano'n. Okay, and usually, not literally speaking na gano'n na, ang usually tanungan na ngayon ng mga mayayaman na tao, oh pre, kamusta na? Balita ko malaki na yung network mo ah. Okay? Sabi nga ng uncle ko, ito si uncle ko, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Okay, that's my uncle, Robert Kiyosaki. Okay? Uncle ng lahat ng network marketers. That's the smartest way. If you really want to be successful, you need to work smart. Hindi yung sipag at sagalan lagi. Okay? So, plastic. Let's define the acronym plastic. Bakit siya plastic? Hindi naman siya actually plastic objection, yung pinaplastic ka lang. Hindi po. Meron pong ibig sabihin niyan per letter. And that is letter P, pride. L, linya. A, ask muna. S, scam. T, time. I, ipon muna. And C, corny. C, corny. Okay? Familiar po ba? Siguro, usually naririnig po natin yan. And most people, most network marketers is mali yung pagkakakonceptualize nila yung SW3 next natin. Yung some will join, some will not. So what next? Konting objection lang, next. Okay? Konting debate lang, next na kagad. Wag ganon. At least you need to justify, you know how to justify yourself, and you know how to sumagot sa mga ganyang klaseng objections. At
one of the most important thing is wag kang mang-aaway. Okay? Wag mo awayin yung prospect mo. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo siyang mag-negative sa'yo. Wag kang papapekto. Next ka lang. Okay? So, ano ba yung nakasulat? Before I start explaining each letter, I would like to show you one of the most essential key point that you need to learn in this business, and that is what I call building rapport. Okay, that's rapport, not rapport. Okay, let's define rapport according to Wikipedia. Building rapport. Building rapport is one of the most fundamental sales techniques. In sales, rapport is used to build relationships with others quickly and to gain their trust and confidence. It is very powerful tool that veteran salespeople naturally employ, which allows them to close more deals with less effort. Okay, do I need to elaborate that more? Although we are not in sales, but we must admit we are in that industry. Okay, we are in the industry that we need to convince people. Okay, not literally convince people, pero mamaya i-elaborate ko pa yan. But that one of the most important thing that you need to learn is to build rapport. Ano ibig sabihin ng build rapport? Yan yung hahanap ka ng common grounds mo. Bigyan ko ng example sa traditional way of networking. Okay, I came from the traditional offline multi-level marketing, and ang way po doon para makapag-invite ng tao is you will invite people, and then ilalagay mo siya sa invite people to your office or to a coffee shop, then ipe-present mo yung business. Okay, in my part, ang ginagawa po namin is i-invite po kami ng tao, then papaupuin mo siya sa orientation, makikinig siya ng seminar, and we are taught actually to build rapport while he or she is listening to the orientation. So, titingnan mo yung eye movements niya, yung hand movements niya, yung body movements. Kapag siya tingin ng tingin sa relo, nagmamadali siya. So, sabihin niyan, pagtapos nito, kailangan yung closing ko is medyo short and medyo specific. Kasi nagmamadali siya. Okay, pag medyo naman yung tuhod niya is gumagalaw, sabihin nun. Tapos, very attentive siya sa seminar, sabihin nun, aba, positive to. So, pagka kinausap ko to, ganito dapat yung approach ko. That's building rapport. You need to identify actually your client or your prospect, and then you need to find common ground sa inyong dalawa. And you need to connect to each other. So, sa atin, sa Supreme Wealth Alliance Ultimate, since we are doing this completely online, we can build rapport. How to build rapport online, especially if you are talking to strangers. Okay, first of all, I would like to tell you na starting today, you need to stop thinking kung gaano karami ang kakilala mo. Diba? Usually, yung ganun na ano eh. Pag sumali ako, gaano ba karaming kakilala ko? Hindi po. Dito po sa business natin, ang magpapayaman po sa atin is strangers. Ang magpapayaman po sa atin dito is hindi yung hindi natin kakilala. Bakit? Tanungin ko po kayo. Sino po mas marami, yung kakilala o yung hindi kakilala? Siyempre, yung hindi kakilala. Global pa tayo. So, billion hindi mo kakilala. Okay? So, stop thinking na you will depend on sa mga kakilala mo lang. But although you can still focus on your warm market first. So, we're not here to talk about that. How to build rapport online. Pagka kinausap ka ng stranger, the first thing that you need to do is to add him or her kapag hindi pa kayo friends. And then, pagka in-accept ka niya, you need to check his photos, his or her profile. Check mo yung photos niya, backread ka sa mga walls niya, tingnan mo yung mga interest niya, tingnan mo yung about page niya, and then find common grounds. Let's say for example, yung nakita mo yung inad mo is nakita mo meron pala siyang engaged siya sa isang network marketing opportunity. So, magkakaroon ka na kagad ng play na sige, after niya basahin yung website ko, ganito magiging approach ko sa kanya. For example, he's engaged sa isang network marketing opportunity. Ang banat mo sa kanya, yes sir, actually, Supreme Wealth Alliance po is built not to compete with other network marketing companies. Actually, ang product po namin kasi is para po talaga sa mga networker. So, pwede mo itong basahin.
and you can improve your networking skills, ganun ganon, di ba? Or for example, yung wall niya is punong-puno ng mga NBA status, di ba? Mga OKC, mga ganyan, Miami, go, go, go. So, you need to, kahit hindi ka mahilig sa NBA, kunwari mahilig ka sa NBA, kamusta? Panalo na naman OKC, yung mga ganun. So, in that way, you are actually connecting to him bago mo maisingit yung opportunity. Di ba? Is that better? Okay, so yun. So, let's talk about the objection number 1. I don't know kung sabi ko na hindi ko napalitan. Objection number 1 is pride. Pride is one of the most obvious reason kung bakit hindi mong join sa iyo ang iyong client or ang iyong prospect. Bakit? But actually, since we are doing this online, we can actually fake it. Kasi hindi naman po tayo humaharap ng personal dun sa tao eh. So, yung pride issue is medyo nalilesen. Okay, for example, dun sa traditional way ko dati, naka-invite ako ng tao na nagtatrabaho daw siya sa Ford. Okay, sa Ford. Agent siya ng Ford or whatever, siguro manager sa Ford. Kasi yung polo shirt niya, mayroon pong nakalagay Ford. So, ako naman, yes sir, before I start, pwede ko po bang malalaman kung ano po ang inyong pinagkakabalahan ngayon? Ang sagot niya lang sa akin, Ford. Ford daw siya. In-emphasize niya yung t-shirt niya, ginanon niya yung dibdib niya, Ford. Di ba? So, yun na, ngayon ako, nag-explain ako ng business. So, I hope you don't mind sir, no? Tanungin ko lang kasi parang gusto ko rin po kasi mag-agent ng mga sasakyan. Kamusta naman po yung ating compensation, yung ating ganun, di ba? Alam mo sagot niya sa akin, Ford. Tinatanong mo yung sahod niya, hindi na niya sinagot. Sinabi na lang niya, Ford. Di ba? That's one of the example of a pride issue. Since nagtatrabaho siya sa Ford, kumbaga ang hirap niya i-convince kasi syempre nagtatrabaho siya sa Ford. Pero if you come to think of it, bakit siya nandun? It only means na kailangan niya ng extra income. So, huwag tayong papasindak. One of the most critical factor is especially if you're young, pag bata ka. For example, you are 16 years old. Kasi imbitahan mo yung kuya ng kabarkada mo. Sabihin mo, kuya, meron akong gustong i-offer sa yung business. Ano kayang tingin mo? Ang sagot sa'yo nung siguro mga 25 to 30 years old yung kuya ng barkada mo. Ano kayang usually sasabihin sa'yo no? Titignan ka nun, sabihin nun, ano ka mo? Kuya, business po. Business? Ano na namang kalokohan niya, pre? 16 years old ka po lang. Dapat sa ginagawa mo, nag-aaral ka na lang. Okay? Susumbong kita kay tita. Okay? Siyempre, ganun yun. That's one of the example of a pride. Hindi sasali sa iyo kasi bata ka eh. Bata business, di ba? So again, since we are doing it online, pwede mong balitan yung profile picture mo, ganyan-ganyan. And mamaya tuturo ko sa inyo solution yung kahit bata ka, paano ka makakapag-recruit ng mas matanda sa'yo. Okay? Another example is yung kabarkada mo. Just because na mas magaling siya mag-basketball sa'yo, he will never join he will never join you. Bakit? Mas magaling ako mag-basketball sa'yo eh. Ba't ako sasali sa'yo? Okay, diba? That's an example of pride. May mga ganun bang issue? Meron pa mga ganung issue. Okay. And again, pride is not actually because of you. Minsan naman, it's the other way around. For example, 25, ako yung 25 years old, ako yung kuya. Ang i-recruit ko ngayon yung bata, yung 16 years old. Sabihin ko, bata, gusto mo business? So, isipin naman ng bata, syempre, mas matanda ka sa akin, kaya kumikita dyan, bata lang ako ganyan-ganyan. So, yun yung pride issue. Hindi rin siya laging the other way around. Meron din, yung kabila naman, okay? Another thing naman is, sasabihin sa'yo, pag sumali ako sa'yo, yayaman ka eh. Ba't ako sasali sa'yo? Siguro pag sumali ako, yayaman ka, no? Yun yung mga pride issue, di ba? So, ano yung solution? The solution here, again, I hope you're taking down notes. The solution here is leave them after you present.
i-present mo sa kanila yung business or ibigay mo yung website mo for uh, one time lang and then leave them alone. Okay? A lot of people is asking me, Jeff, bakit ang galing mo mag-recruit? Bakit ang dami mo napapasali? Ganyan, ganyan. Alam mo, sagot ko, I don't know. Okay? Hindi ko rin actually alam. I just do it every day. I just present the business to as many people as I can. And kung maintindihan mo yung words na sasabihin ko sa'yo, that is my secret. And that is attraction marketing. Okay? This video is not for that, pero another thing, the secret is attraction marketing, and number two is delivering value. Okay? That's one of the most important uh, key points na you need to learn in order for you to attract your clients. For example, ako po, uh, my friends and my family never knows that I have no background in web designing. Pero may website ako. Di ba? That's delivering value. Nakita nila, uy, paano mo nagawa yung website na yan? Napag-aralan ko po sa Supreme Wealth Alliance. Ito po yung business namin, ganyan-ganyan. That's the way how you recruit. You need to deliver value, you need to be proud of what you are doing. And that's the solution. Pagka ma-pride yung prospect or client mo, just present them the business once and leave them alone. And as you go, nakikita nila yung mga results mo, uy, kumikita na to ng dollars. Sa kanila makakonsider, uy, bro, okay pala yung sinabi mo sa akin dati. Patingin nga ulit yung mga ganang factor, di ba? So, again, the visuals sa PC kasi is hindi masyadong detailed. Meron akong kodigo. So, sabi ko nga, I hope you are taking down notes. Objection number 2 is linya. Hindi ko linya yan. I'm not internet savvy. Hindi ako magaling sa recruit. Okay, very familiar siguro po sa inyo yung ganyang terms. Especially yung hindi ako magaling sa recruit. Okay. As much as possible, you need to learn to justify, but make the debate discreet. Make the debate as friendly as possible. Sabi ko nga, one of the critical tip na kailangan maintindihan, wag kang mga away. Sabi sa akin ng mentor ko, yung mga negative na yan, wag mong aawayin. Ibaon mo lang sa lupa. Tiisin mo lang yung negative nila, ibaon mo sa lupa. Yung pagka kumita ka na, hukayin mo. Okay, I'm teaching you these techniques, these answers sa mga objections to be able to plant to your conscious minds kung ano yung mga dapat isagot sa mga ganyang klaseng objections. I'm not teaching you exactly na ito yung isasagot mo. Gusto ko lang ituro sa inyo kung ano yung sinasagot ko. Ako mismo po para ikaw din makapag-relate ka rin na dapat pala yung mga negative hindi basta-basta iniiwan. Pwede pala siyang ma-convince pa rin. Okay? So that you can have the ability to turn even the most negative prospects, yung pinaka-negative pa, into a positive one, and your chances of getting a sign up will increase. Okay? So, SW3, hindi siya dapat next ka na ng next. Sabi kasi nila, pabilisan mag-next eh. So, hindi. As much as possible, pagka, ako, if you ask me, pagka mayroon akong prospect na networker na, bro, ano na yan, gas-gas na sa networking yan. Medyo, wag mo masyadong anuhin. Hindi ako naniniwala doon. I tell them in front, bro, yung i-offer ko sa'yo, networking to. Ngayon, kung gas-gas ka na, pakinggan mo muna to. Okay? Gustong-gusto kong mag-convince ng taong negative kaysa sa positive. Okay? So, it's my thing. Okay? Iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay. So, linya, before, usually kasi ako po kasi nasanay din kasi ako sa traditional networking, yung mag-invite ka ng tao sa opisina mo, tapos itatok mo, tapos i-closing mo. Usually closing ko ganito po. So sabihin ko, so I hope, thank you po for listening to my business presentation. But before I end, gusto ko lang pong tapusin yung presentation ko sa maikling kwento. Okay lang po ba? Okay, ganun gagawin ko. So kasi hindi ko po matiis eh. Ito po kasing kwento na to, nangyayari to kanina umaga lang. Sabi ko, habang nanonood ako ng TV, naisipan kong pagtripan yung misis ko. Okay? Kunwari, sinasabi ko sa kanya lagi na nangyari to kanina umaga lang. Pero usually, closing ko itong
kwento na to sa lahat ng prospects ko. Okay? Kunwari lang nangyari kayo ng umaga. Okay, so ganito yung kwento. Naisipan kong pagtripan yung misis ko. Sabi ko, Be, may nag-text sa akin, no? Sabi niya sa akin, Bro, gusto mo bang magbenta ng tuyo? Ang commission is 50,000 a month net. Oh, 50,000 a month daw magbebenta ng tuyo, sabi niya. Sabi ngayon ni misis, ha? Tuyo? Seryoso ka? Sabi niya, oh, hindi ka magbebenta ng tuyo. Ikaw lang magiging distributor. Ikaw ang susupply sa mga retailer dito sa may bayan. Hindi pala ako magbebenta ng tuyo. Ako lang yung magsusupply ng mga tuyo sa lahat ng retailer dun sa bayan namin. Okay? So, 50,000 na commission per month, net na. So, ang laki, di ba? Sabi niya. So, ano? Okay yan, sabi sa akin ni Mrs. Okay yan, sino ba yan? Sabi niya, okay yan. Actually, magagamit natin yung owner natin. Kasi may owner kami dati. Pwede nating anuhin yan, i-grab yan, tapos pwede tayong 50,000, pwede ka mag-hire ng 2 tao. Driver, saka taga-bagsak, sahudan mo ng 5,000 kada buwan. O di may 40,000 pa tayo. Naging interesado siya bigla. So sabi ko, ano, go ba tayo dito? Go na tayo dyan. Sige na, okay yan. Text mo na ngayon. Go tayo. Computer engineer ako, ikaw comsci. Hindi natin linya to. Sabi niya sa akin, tanga. Sorry for the word, no? Pero yun talaga sinabi niya sa akin. Sabi niya, tanga mo. Akin na nga yung cellphone, ako na magte-text dyan. Okay? So, ano po yung moral ng lesson? Wala lang. Moral ng story pala. moral ng story. Wala lang. Gusto ko lang magkwento. Hindi. Ganun pala ang tao ngayon. Kung asan yung pera, kahit hindi linya yan, lilinyahin na eh. Di ba? Ang laki ng commission. Hindi ka na magbibenta ng tuyo. Pwede ka pa nga mag-hire. Di ba? Ang laki ng commission. Naging linya na namin bigla. Okay, di ba? Yun yung kwento ko. So, the key point here is you need to plant the ideas on his mind para in the future, maaalala niya yun on passive eh. Oo nga, no? Hindi ko naman linya tong online business eh. Okay? Now, if I tell you guys, napag-aaralan ba ang networking? Hindi. Napag-aaralan ba networking? Meron ba talagang course na Bachelor of Science of Multi-Level Marketing or Bachelor of Science of Network Marketing? Wala po. Although yes, meron ngayon mga related na since the schools are actually discovering this industry, na marami naging umaasenso, marami nagiging self-made millionaires, meron na talagang mga courses na talagang pang networking na. Okay? Actually, maganda nga talaga yung mindsetting ng multi-level marketing. So, hindi natin kailangan i-elaborate yon. So, pagka-linya ang objection sa'yo ng prospect or client mo, anong sagot? Tell them ganito. Ito po ito yung sagot ko. Si Jeffrey Perez, ako mismo. Ito yung sagot ko pagka kinukulit ako tungkol sa linya-linya na yan. Ano sinasabi ko? Pare, sobrang dali lang nito. Para mo namang di mo kilala. Kailan ba ako pumasok sa racket na hindi ako kumita? Di ba? Ito pare, tingnan mo to Click mo tong website ko. Insert mo yung referral link mo sa kanya. Pak. Click mo yan, tapos click mo yung sign up sa baba. Tapos tingnan mo yung mga payment options namin. Ayun, yun ang pinaka-important diskarte ko. You need to show them everything you've got. Especially your referral link sa Supreme Wealth Alliance kasi may sarili kang website eh. Ipakita mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, magkakaroon ka ng ganyang website, pangalan mo na yun nandyan. Tingnan mo, pangalan ko yun nandyan, di ba? Pag sumali ka dito, pangalan mo na yun nandyan. Click mo yung sign up. Then makikita niya yung mga payment options natin. Yan ang pinaka-importante. You need to show them. Kasi pag sinabi mong online business, anong unang pumapasok sa usapan nila? Sa pagdating sa bayaran? PayPal. Wala silang PayPal. O di issue na kagad. Kung makikita nila, uy, meron pala silang Globe Gcash. Uy, sakto may 2.5 ako sa Gcash ko ngayon. Sige bro, sali na ako dyan. O di, boom. Ngayon ka na kagad pay in. Diba? Ganun yun. You need to show them the options, their options. Okay. Yun yung diskarte talagang pinakamaganda. Kasi guys, your prospect actually wants you to tell them. Yung prospect mo, isa lang ang gusto nilang sabihin mo sa kanila. Number 1, is it easy? Madali ba yan? Yes. Madali ito. Number 2, can I do it? Kaya ko bang gawin yan? Kaya mo bro.
Promise, sobrang dali. Yes. Diba? Number 3, will you help me? Tutulungan mo ba ako dyan, pare? Pare naman, siyempre naman. Ganito ang mindsetting niyan ganito. Isipin mo na lang, nagtayo ako ng business and gusto kitang gawin kasosyo. 2-5 lang. Yun ang mga gusto marinig sa'yo ng client mo. Okay, even if strangers, ganun. Sabihin mo sa kanila, this is very easy, you can do it, I will help you. Then yes, then your chances of getting that is will increase. That's my secret. That's how I actually talk to my prospect and clients, di ba? Then, ayun. I hope this is making sense to you. Okay, meron bang sense yung mga pinagsasabi ko? I hope it does, no? So, next is ask muna. Sabihin lang ask ko muna si mommy, ask ko muna si daddy, ask ko muna si tito, ask ko muna si tita, si lola. Uh, in my experience, which is, if that is your objection, pagka hinayaan mo yung magtanong sa nanay niya, say goodbye to your prospect. Magpaalam ka na, hindi nasasali yan. Okay? For me, 95% or should I say 100%, kapag yan nagtanong sa nanay niya, sure ball na yan, hindi yung papayagan. Okay? Bakit? Number one, siguro yung nanay mo is na-experience niya yung industry ito or naging member na siya or nakabili na siya ng product na ganito or nakapag-online business na rin siya. And although alam niya yung potential ng industry, pero ayaw niyang pagdaanan mo yung hirap. Ayaw ng nanay mo, ng family mo, na pagdaanan mo yung rejections. Kasi wala siyang tiwala sa iyo eh. Ayaw niya pagdaanan mo yung mga hirap na yan. Yung mga baliw-baliwan na yan. Ayaw niya. And yun yung kaya ako nasasabi to because ako myself is na-experience ko po yan sa nanay ko. Okay? Yung previous company ko po kasi, ang membership po doon is 9,000. So kinausap ko yung nanay ko, sabi ko, May, pengin 9,000 mag-start akong business. Ikaw, sabihin mo sa nanay mo yan ngayon. Sabihin mo, Ma, pengin 9,000 mag-start ako ng business. Ano kayang sagot sa'yo? Diba? Ano kayang sagot talaga sa'yo? Baka sapukin ka bigla ngayon mismo eh. Diba? 9,000 especially kung bata ka, 9,000 sasapukin ka talaga ng nanay mo. Saan ka na naman pupunta? Puro kalokohan iniisip mo. Hindi. But since ako po is talagang I am so determined to do this, nagets ko yung concept, I believe in the potential, nagawan ko ng paraan, and after a week of kulitan sa nanay ko, talagang determinado ako, May, gagawin ko to. Gusto ko talaga to, magtiwala ka sa akin. Na-convince ko yung nanay ko na ipagamit niya sa akin yung credit card niya. So yun, nakasali ako. And kahit hindi ako naging very successful yung sa previous ko, at least ang na-earn ko naman doon is yung mindset, which is alam kong sulit na sulit talaga. Okay? So sa ask muna, ano ang solution dito? Sa akin, ang solution ko dito, kinikwentuhan ko na naman siya eh. Kasi kailangan talaga you build connection eh. Kinikwentuhan ko siya. Bro, ito advice ko lang kasi nasubukan ko na rin yan. Tinanong ko sa nanay ko, nasa pok pa ako eh. Ito kasi yung quote na talagang nakapag-convince sa akin. Pre, pakinggan mo lang. If you always do what you've always done, you will always get what you always got. Kinagets mo ba yun? If you always do what you've always done, you will always get what you always got. But, if you want something you've never had before, you must be willing to do something you've never done before. Meron ka ba bro, meron ka bang kapitbahay na tindahan? Yung tipong elementary ka palang tindahan na yun. Ngayon, may dalawang anak ka na, tindahan pa rin yun. Si ate pa rin yung nagbebenta. Meron ko ba nakitang ganun? Minsan makaka-relate yan. Oo nga, no? Si ano pa yun, yung kapitbahay namin, tindahan pa rin siya hanggang ngayon. Diba? Yun, pre. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Ngayon, kung hindi ka satisfied sa kung ano man meron ngayon mo, nagtatrabaho ka ngayon, gusto mong magkaroon ng kotse, hindi ka magkakakotse kung ganyan ang sahod mo. You must be willing to do something you've never done before. Ganun ang ano ko. For example, bro, itong iPad na pinapakita ko sa iyo ngayon, itong cellphone ko, Galaxy Note. Okay? These are the things na never ko makukuha before. Kung talagang pinagpatuloy ko lang yung computer shop ko. Diba? Pero dito kasi sa amin, binibigay lang to ng libre.
So, sayang, 'di ba? Libre, gamitin ko na rin, no? Maganda naman siya, 'di ba? Actually nga, ano eh, tingin ko lahat ng first ko talaga dito ko na makukuha sa Supreme Wealth Alliance eh. Tingnan mo ha, first uh, Android phone ko dito ko nakuha. First tablet ko dito ko nakuha. First laptop ko dito ko nakuha. First DSLR ko dito ko makukuha. First MacBook Air ko makukuha ko dito. Grabe. Ito pa malupit. First na kotse ko yata dito ko yata makukuha eh. Diba? Parang yung, ganun yung parang sagot ko doon. Okay? Enthusiasm. Okay? So hindi that's one of the techniques is you need to be excited always in order for you to attract your prospect. Kahit sa chat lang 'yan, mararamdaman niya yung ano mo eh. Mararamdaman niya yung gigil mo, yung hataw mo, yung excitement mo. And then ma-attract mo siya. Okay? So let's proceed to the next scam. Siyempre, importante 'yan. Ah, yan siguro yung unang tanong ng lahat. Bro, hindi kaya scam yan? Kasi marami akong nababalitaan ngayon. May mga na-investigador pa nga, online business din, scam, naging scam. Parang ayoko sumali dyan, natatakot ako eh. Okay? So, we are going deeper na here. So, uh, let me share to you a little history of Supreme Wealth Alliance, no? Siyempre, since I'm one of the pioneers. So, Supreme Wealth Alliance kasi, ang permit lang na meron po tayo is DTI permit. Okay? Bakit wala po tayong SEC? Okay, wala tayong Security of Exchange Commission. Bakit wala tayong SEC? Ito lang masasabi ko dyan. If we need SEC, we will have SEC. Okay, kung kailangan natin ng SEC na permit, meron po tayong SEC ngayon. Kaso hindi natin kailangan, so wala po tayong SEC. Okay? And our products are only digital lahat. So, wala tayong in-exchange, wala tayong tangible products. So, we don't really need Security of Exchange Commission na permit. So, let me give you an example. Okay, medyo lalabas po tayo ng slide. Dreamteammoney.com. Okay, this is very critical for me to show you this forum. This is an online global forum. Okay, meron po ang account dito. And if you go down, you will see money making from home. Then you go to MLM multi-level marketing, network marketing, home business opportunities. I-click mo yan. You will see a lot of programs. Programs after programs. Okay? You will see a lot of programs. Okay, close ko na kasi baka mamaya mag-join pa kayo dyan, okay? I'm showing you that just for example. Do you think yung lahat ng programs na yun is my SEC? Okay. Supreme Wealth Alliance is under the category of an MLM, online MLM business. Okay. Sa making money online po kasi tayo eh. We are under the category of making money online. And making money online, there's a lot of subcategories within it. Meron po dyan mga paid to click, meron mga HYIP, meron mga get paid to surf, get paid to advertise, may mga hybrid, may mga MLM, may mga cyclers, marami po yan. Under po tayo ng online MLM. And we don't need permit. Okay? Kasi nga, we are online programs only. Hindi tayo pwedeng i-compare sa mga multi-level marketing na may opisina kasi nga po, hindi naman po talaga tayo ganon. Okay? Online program po tayo. Nagkataon lang po na yung mga nakuwang core group, yung mga nakuwang first members is mga traditional marketers, si Kiko, ako, si Ivy, si Reden, is mga networkers na traditional na pagmumukha naming parang Uno, parang V-Mobile, yung SWA, kasi nga, yung the way on how we market, kung paano kami nasanay mag-market, ganun din namin minamarket yung SWA. So, nagmumukha po siyang traditional MLM. And which is, like I said, this opportunity is established not to compete with other MLM opportunities in the Philippines. Hindi nila maintindihan yun eh. Kasi nga, syempre, networking din yan eh. Ganyan-ganyan, mga issues na ganun. So, we are not a scam. Okay, and actually, our CEO is planning to have a global permit for this opportunity para talagang magkaroon tayo ng peace of mind sa mga nagtatanong palagi. Magkakaroon tayo ng global permit since magkakaroon tayo ng sarili nating database.
yung talagang back office natin is magiging unique database na. Then we will have our registrations in global exchanges. So for that's for the peace of mind ng lahat ng members. And yun ang pinakamaganda ron. We are not a scam. We will be a successful online business program. Okay? In my prediction, actually, we will have million of members here. Okay? And kagandahan doon, if you are a member of Supreme Wealth Alliance na ngayon, you should be proud of yourself kasi naging part ka nito habang maliit pa lang siya. Darating ang panahon, may office ng Chavez Net, may mga nagkaroon na ng sasakyan, and ikaw, since you think SWA is a small-time business, SWA is just a part-time business, hindi mo siya seneryoso, mapag-iiwanan ka. Okay, you need to think big and you need to earn big. If you want to think big, if you want to earn big, you need to think big. Okay? Your future it's all about a matter of choices eh. Okay? Kumbaga, kung ako tatanungin mo, napakabata ko pa para pag-isipan ng isang opportunity ng scam. Eh ano kung mas scam ako ng $55? Eh ano kung mas scam ako ng 25? At least, yung lesson na natutunan ko is at least okay na. Hindi na ako mas scam ulit. Okay? ang hirap sa Pilipino, sobrang duda. Sobrang duda ng mga Pilipino. Pero hindi ka nagtataka, sobrang daming Pilipinong na-scam. Despite of sobrang maduda pa nila, ang dami pa rin na-scam. Kasi nga, ewan ko mentality ng Pilipino kasi talagang ganoon eh. Maduda-duda pero na-scam din naman. Okay? Tinan mo if you actually show, if this, I hope, hindi naman sa sinasabi ko na this will happen, no? If all else fails in this opportunity, no? Do you think I will care sa mga tao magsasabi sa akin, ayan, kasi, sabi ko sa'yo eh, o ano na pala mo? Do you think I will care sa mga taong magsasabi sa akin nun? Do you think maghihirap ako? Do you think mapapahiyang-pahiya na ako doon pagka nangyari yon? No. Right now, I've earned 350,000 pesos plus 2 Galaxy Note. Sulit na yung kinita ko dito. Okay? Nasa akin na yung pera na ano ko na. And do you think this will happen to me if talagang nagduda ako ng simula? Okay? Siguro, it's all about gut feeling na lang. Pakiramdaman mo na lang, tingin mo, scam ba to? This scam. Kung tingin mo, legit yan, legit. Whatever you think is right, siguro. If you think you can do this, you're right. If you think you can't do this, you're right pa rin. Okay? Yan lang gusto kong sabihin sa inyo. Objection number 4, time. Sorry, wala akong time. So, medyo tumatagal na yung video. This objection is mostly from the employed people and also sa mga tambay. Okay, hindi. Sa mga employed, siyempre, employed sila, meron silang work, 8 hours a day. Wala daw silang time. Okay? So, we can't do anything about it kasi it's not a debate. Siguro talaga feeling nila sobrang busy sila. Ang gawin mo na lang, make your presentation very short and you need to plant the right information in his mind. Sige bro, kung busy ka, pag may time ka, check mo na lang tong website ko. Enter mo yung website mo. Tapos pagka may time ka, basahin mo yan. Pag naging tingin mo, naging interesado ka, PM mo lang ako ulit. Okay to bro, wala ka naman na required na oras na kailangan i-set dito. Tapos pwedeng 2 to 3 hours pa lang per day sa Facebook mo lang, ipopost mo lang siya. Actually, ito nga pag sumali ka dito, magkakaroon ka ng sarili mong website. Bigyan mo ulit website mo, ganun na naman. Paulit-ulit, di ba? Then, sabihin mo, kahit hindi ka online lagi, pwede kang kumita dyan. Kanina nga pagising ko, pag-check ko sa email ko, mayroon akong 2 commission. May nag-sign up para sa akin 2. Hindi ko pa ina-assist yun Pinost ko lang sa Facebook ng Coca-Cola, yung website ko. Kinabukasan, may nag-sign up 2. Okay? Autopilot yung earnings dito, bro. So, kung wala kang time, para sa'yo to. Okay, yun lang. Tanaman mo siya ng magandang information sa utak niya. Huwag mo masyadong magmukhang bola. And then, eventually, magiging positive yan. Okay? Next is, yan, objection number 5 yan. Pasensya na sa number 3, hindi ko na-edit. Ipon muna. Okay?
Siyempre, hindi mo naman pwedeng pilitin lahat ng taong wala pang pera. Mag-iipon muna yan. Okay? Pero ang kailangan dyan, taniman mo siya ulit ng mga right mind setting. Then you follow up, then kung ano siya, effective follow up. Huwag kang maging parang, bro, ano, nakaipon ka na? After 30 minutes, bro, nakaipon ka na ba? After 30 minutes, bro, ano, ipon ka na? Parang, wag ganon. Wag masyadong wag araw-araw, wag ano, at least mga 2 to 3 times a week mo siya i-follow up. Tapos bigla mo siyang pahaginan, bro, magkano na naipon mo? Pagka medyo 500 na lang or siguro 400 na lang, pautangin, baka pwede mo siyang pautangin na para makapag-start lang siya. Then sabi mo sa kanya, bro, yung timing kasi is very important sa opportunity na to. Nasa pioneering stage pa lang kami, and then yung pasok ng tao is naging exponential na. Actually, maraming ang kumikita rito ng wala pang ginagawa. Kumikita na dahil naman sa spillover yon. So, siyempre magtataka yan. Spillover? Ano yung spillover? Kailangan marunong ka mag-explain ng spillover. Ganito mag-explain ng spillover. Bro, siguro napanood mo ba yung video ko regarding sa pay plan namin? Oo, yung parang pyramid. Oo, yun, parang ganon. For example, sumali ka na. Nakahanap ka ng dalawa. Saan mo, nakahanap ka ng dalawa, saan mo lalagay yun? Doon, sa pyramid ko, doon sa unang level. O, sige. Eh, ngayon, nakahanap ka ng pangatlo. Sa baba, second level. O, yun. Napunta sa baba mo yun, yung first na nare-recruit mo, nalagyan mo ng tao. Wala pa siyang ginagawa yung first mo nalagyan mo ng tao. Yun yung spillover mo. Na-spillover mo yung una mong na-recruit. Eh nakahanap ka ng pang-apat mo. Lagay mo ulit dun sa baba ng number 1. Una, nabigyan mo ng dalawang spillover ngayon yung nahanap mong una. Di ba? Eh paano kung yung dalawa na yun, nakahanap ng tig dalawa? O di nag-cycle siya, meron siyang $70. Wala pa siyang ginagawa. O sabihin niya, ay, meron palang ganyan. Ba't di mo sinabi? Nakaipon na pala ako, pre. O, di ba? So, yun. So, wag masyadong next and next. You need to justify kung ano yung mga objection niya. Then, you need to taniman mo siya ng magandang mindset sa utak niya. And then, eventually, yung mga pending mo, magugulat ka na lang. Yung mga pending mo, patong-patong na. May na lang, sir. Nakaipon na po ako, sir. Napag-isip-isip ko, medyo okay pala yan. Sali na ako. Ganyan-ganyan. Hanggang sa, maka-establish ka na ng momentum. Okay? Always think positive. Huwag ka masyadong negative. Huwag ka mang-aaway ng client. Yun yung mga tip na dapat malaman. Last na ba to? Plastic. Corny. Yan. Very important yan. Corny. Sabihin sa'yo, bro, ang corny ng ginagawa mo. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng trabaho. Kaysa puro kalokohan pinagagawa mo. Okay? This will actually hit you right in the face if you are actually bago pa lang, hindi ka pa kumikita. Of, of course, siyempre, pag kami mga top earner na sinabi sa amin yan, ay tatawanan lang namin yan. Pero pag ikaw, hindi ka pa kumikita, mahirap tanggapin yan sa'yo pag sasabing corny yan. Pwedeng ma-discourage ka. But the solution there is, number one, since it's online, if a stranger, you can fake it till you make it. Pwede mo sabihin, okay lang bro, kasi part-time ko lang naman to. Hindi ko naman to career. Ikaw naman, no? Sinasabi ko lang to habang nag-aaral ako sa school, mayroon akong 20 to 30,000 na extra income. O, di ba? Sabihin niyan, 20 to 30,000? Ano nga ulit yan? Parang, so, laging positive lagi ang pahaging mo sa kanya. Hindi yung corny. Corny mo mukha mo, wag kang dadaan sa harap ng bahay namin ha. Huwag mong aawayin, okay? Then, kung talagang sobrang negative niya, doon yung mag-e-effect yung SW3 next. So what? Kung di ka mag-join, some will join, some will not. So what? Next. Okay? But still, again, positive pa rin. Sige, bro, kung nakakornihan ka, hayaan mo na lang ako dito. Basta, pinasok ko to wala nang magagawa. Nakapasok na ako eh. So, wag mo na lang ako discourage. And then, in the future, pag ikaw, nagkaroon ka ng result, balikan mo siya ngayon. Bro, ano na, grabe. Na-hit ko yung MacBook Air. Sayang, kung sumali ka sana nung inaaya kita, hindi mo inisip na corny to, sana nabigyan sana kita kahit iPhone 4S lang. Okay? So, ayun, I hope you have, you learned something in my video. Uh, this, actually, I'll turn this into my career. This is the industry that I will, ito na yung talagang huling industry na kakamatayan ko na. Kaya talagang pinagbubuti ko.
And just believe on the potential of network marketing. It is very important that you believe in this potential. Kasi if you have actually you have an alternate way of earning money na talagang yun dun ka pa rin talaga naniniwala, yung parang employment, ang alam mo lang way na para kumita is employment, talagang mahihirapan ka sa industry na to. You need to believe on yourself and in this industry. So ayun, I hope you have learned something today. And if you want, you can share this video to your downlines and to your prospects. And yun lang po. More to come. Well, wait for my SWAT training and marami kayong malalaman doon. And yun po, to God be the glory.